Okay, before we start, let's have a short prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord God, we thank you for tonight. Thank you for allowing us to have time to learn something from our friends, classmates, and teacher. Guide us always, and this we pray in Jesus' name. Amen. Okay, so yung mga gustong magtanong, magtanong lang, pero hindi naman kinakailangan. Basta magbibigay lang ako ng sample problem and then that's it. End of the counseling. If you have question, mag-type na lang kayo, kayo mag-raise hand. Otherwise, I will be ending the meeting after presenting this problem. Okay, so the problem states that we're going to write a program that takes an integer input from the user and determines whether it's an even or odd number. So we're going to use a loop to repeatedly prompt the user for input until they enter 0. So this is a sample output. So enter an integer, then enter 0 to exit. So pag 7 ang in-enter, so magpapakita 7 is an odd number. Enter an integer. So ganun din, hangga't hindi niya in-enter yung 0. So pag 0 ang in-enter, automatic. So nilagyan niya na lang ng prompt, exiting the program. Hindi na magpapakita yung 12 is an even number, 7 is an odd number. So parang nag-see out na lang siya dito ng exiting the program. Okay. So, paano ko 'to gagawin? Actually, pinag-iisipan ko kung paano siya gagawin. Nagtingin lang ako ng sample problem dito. Pero ang naisip ko, kaya naisipan kong mag-invite ng gustong mag-join kasi gusto kong ipakita kung paano siya unang gagawin. So, kung mapapansin natin, well, mag-iisip tayo kung ano yung mga puwede nating gawin dito, eh. Pero ang una kong gagawin dito, magsi-see out muna ako. Kasi pagka-run ng program, automatic may magpapakita na enter an integer. So, ang gagawin ko, isi-see out ko na lang muna yung enter an integer. Enter an integer, and then enter 0 to exit. Oops. Okay, semicolon. And then, dahil mag-enter ako dito na part, dito sa 7, so syempre magsi-cin ako. Cin integ. Yan, integer. So, yun na lang yung ginamit kong ano. Okay, dito ko nilagay pero pwede ko naman siyang ibaba lang. Okay. Para hindi masyado mahaba. Pero kung gusto nyo, dyan na lang. Okay, so dahil nga ang condition natin, iti-test natin kung yung in-enter kong integer ay odd or even. So, iti-test ko ngayon kung ano yung integer na in-enter ko, kung even ba siya or odd. So, if integ, by the way, dahil lang kailangan ako ng variable, di-declare ko siya. Integ. Okay, so if integ, so to determine if it is odd or even, so ang gagawin ko dito, modulo. If integ modulo 2, so pag integer modulo 2 is equal to 0, automatic ano na yan, even number na yan. So if integer is equal to 0, integer halimbawa 7 ang in-enter ko, 7 divided by 2, if that is equal to 0, even siya. So kung even 6 halimbawa, 6 modulo 2 o 6 divided by 2 is 3, remainder 0. So ito na yung 0. So if it is 2, anong gagawin daw? 7 is odd number or even number, diba? So if that is 0, so see out, isi-see out daw natin yung anong isi-see out natin? Yung integ na tinype natin plus statement na nagsasabi na is an odd number. Period. And then magpapakita ulit yung dali lang. Paano ba to? So kailangan pag nag-enter na tayo, kailangan magpapakita na 'tong dalawa, no?
So, pag in-enter ko 7, dapat nagpapakita na tong dalawa para mag-enter ulit ako ng bago. So, pag yan, ang gagawin ko ngayon ay, kasi parang go to eh. Go to or, pero loop. Kailangan daw natin gumamit ng loop to repeatedly prompt the user for input until they enter 0. Wait lang. So, may nagtataas ng kamay? Okay, wala. Sir, dun sa ano pala, sir, hindi ba even number, sir? Ako pala, sorry. Tama. Kasi 0 pala yung kanyang remainder. Dapat even yan. Okay. So, the integer is an even number. Dami nagpapa-admit. Pwede bang mag-assign dito ng ano? Administrator? Wait lang ah. Pero ano, pwede ba kitang gawing admin dito? Add as co-host. Pwede ka siguro mag-admin, no? Check mo nga kung pwede kang mag-accept later pag Yes. merong ano. Right, sir. Pati si Jericho. Ayan. Okay. So, pag napakita na to, dapat magpapakita rin yung loop. Check na natin. Paano to? Parang mas gusto ko yatang gamitin ng ano. Parang mas maganda pag jump ay go to. Sige, while. While integ is not equal to 0. So, hanggat nag-enter ako ng, hanggat hindi 0 yung integer ko, yan yung gagawin ko, no? Okay. Anong gagawin ko? Ite-test ko. Okay. So, i-test nga muna natin kung gagana tong aking ginawang program. Yan. I-compile ko muna, F9. Tapos may error daw kasi walang semicolon. Okay. So, makikita mo naman kung may error o wala eh. So, ito. Okay. So, ito na yung indentation na sinasabi natin dati. Dapat indented yan. Yan. Para makita mo yung distinction kung saan siya. Yan. Magkaka-level yung ating mga opening and closing. Okay. So, hanggat hindi ako nag-enter ng 0, while integer is not equal to 0, gagawin ko daw to. Di ba? So, or, check nga muna. I-run nga muna natin to. So, mali. Dapat, nagpapakita muna tong, ilabas ko kaya to. Ilabas natin. So, nag-enter muna ako. Ayan. F9. F11. Okay. So, enter an integer. So, unahin muna natin yung ginawa natin na even. Okay. Huwag ka muna mag-enter ng 0 dito kasi hindi mo pa nagagawa ng program yung 0 na yan. So, mag-even muna ako. So, 6. Oops. Wait lang. So, may error. So, kailangan kong lagyan ng tinest ko 6. Hindi siya equal 0. Now, if integ 0, and then, gawin ko nga ulit to. Wait lang guys ah. Parang kinabahan tuloy ako on the spot. Wait lang. And then, clear screen. Hindi eh. Try ko lang to. 6. Ayan. So, nag-enter na tayo. Wait lang. Enter. 6 is an even number. And then, enter ulit. And then, sample lang ulit. 6. Okay. So, paulit-ulit na siya. No? 8. 8. 9. Wala pang nangyari nung 9. Di ba? Kasi, hindi pa nagagawan yung add number.
So, lagyan natin ng end line dito. Okay. So, isa pa. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay, so apparently okay na yung ating even number. Okay, punta naman tayo sa odd number. Else, hindi, wag else. Pwede rin. Else, and else. Okay, kukopiyahin ko tong nasa loob nito. Okay. So, ibig sabihin, pagka hindi siya, pag in-enter ko ay hindi 0, try nga natin. Pag negative naman, ay pagka, wait lang, gawin muna nating odd number to. Is an odd number. Sige. Okay, titignan nyo at tignan nyo kung ano mangyayari kapag gaganyan na. Pag if else lang. 2, 3. Okay, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. So, nag-work na yung even number. Pero pag 0. Okay. So, kasi, wala nangyari, no? Wala nangyari nung in-enter ko yung 0. Kasi nga, ito lang yung, ang tinetest dito, not 0. So, kapag ka 0 siya, saan ko ilalagay yung sample output natin? Saan ko ilalagay ito? Sa labas ba? Check natin Kung ganyan, C out. Nababasa pa rin ba? Yes, sir? Yes, sir. Sabi niyo lang kung di nababasa. So, C out. Tignan nyo C out. Exiting. Exiting program. Ano lang to? Prompt lang naman. So, hindi naman ibig sabihin na mag-exit na yung program. Okay, so, F11. So, actually, pagka in-enter ko, pagka ganyan ang ginawa ko, na nasa loob tong exiting program, hanggat hindi 0 yung in-enter ko, itetest nyo to, itetest nyo rin to, at isi-see out nyo to. So, pagka 2 ang tinype ko, which is an even number, magpapakita to, magpapakita yan, gagawin, wait lang. Tapos gagawin din to check na lang natin. Okay, F11. 1. Oh, wait lang. Parang mali pala. 3. Ayan nagpapakita na yung exiting a program. Ayan. Kasi nga, nasa loob siya Nasa loob siya nung while loop. Na kapag nag-enter ako ng hindi 0, magsisi out siya. So, baka pwedeng sa labas ko siya gawin, no? Or sa labas ko siya ilagay. Pwede, sa labas. Kasi pagka 0 automatic yung in-enter ko dito, automatic exiting the program, di ba? Kasi hindi niya gagawin tong while. Exiting a program kaagad. Okay, test. Okay, 0. Exiting a program. Okay, tapos na. Okay, try nating maglagay ng puro even muna. And then 0. Exiting a program. Puro add. 3, 5, 7, 9, 0. Exiting a program. Okay, so this is an example problem. I think that's the end. That's it. May mga katanungan ba before I end our tutorial? None? Okay, wala na daw, sabi ni Jericho. So, once again, thank you for joining our counseling. I'm going to upload the video kung sakaling magustuhan nyo pagka na-record na. At least meron kayong sample problem. Alright, so thank you and good night. Bye-bye.
Bye, sir. Thank you po. Bye, sir. Pak mo kasi. Ganda yung mga sample ng quiz ninyo. Sir, pag maglalagay pala ng system clear, saan ko ilalagay? Depende sa'yo kung pag in-enter mo, halimbawa, depende kung anong gusto mong maging output. Halimbawa, pag nag-enter ka ng 0, mawawala yung mga una mong tinype, tapos ang magpapakita lang ito, pwede. So, saan siya ilalagay? So, pwede mo siyang ilagay dito sa, ayan, system, CLS, semicolon. So, kapag ka hindi 0, ito yung gagawin niya. Although, ayan, tama, ito yung gagawin niya. Kapag 0 na yung in-enter mo, magki-clear screen na siya and then exiting the program ang magpapakita. Test natin. Say for example, 0. Magki-clear screen, di ba? Exiting the program. Sige, mag-ano muna tayo. Even number. 2, 2, 2, 0. Magki-clear screen, exiting the program. So, yun. Add. 0. Nag-clear screen siya, exiting the program. Okay, actually pwede naman kayong gumamit ng iba pang paraan na hindi not equal to 0. Depende rin sa inyo kung ano yung magiging pwede rin ganito, no? Pwede rin else if. Okay, another option. Else if gusto nyo equals 1 naman, di ba? Yan. Testing lang natin kung gagana to. So, meron kang if para dun sa mga even, else if para sa add. Kung else kaya yung ano, testing lang to. Hindi ko sure kung ano mangyari dito. Yan. Oops. Yan. So, F9, wala namang error. F11, 1, 2, 3. Okay, tama naman, di ba? Even, add, even, 4, 5, 6. Pag 0 kaya, magki-clear screen and then exiting a program. So, hindi. Ba't hindi nag-work? Kasi nga, 0, yung in-enter mo. So, hindi niya gagawin yung buong laman nito. Yung buong laman ng nasa while mo. Kasama na tong else. Di ba? Naintindihan? So, pagka 0 yung in-enter mo, hindi niya gagawin yung nasa loob ng while mo. So, hindi niya rin ginawa itong dito. So, natural, dapat nasa labas siya ng while loop. So, yun po, yung question mo kanina. So, pag else, alisin na natin to. Pabalik tayo sa kanina. Okay. May tanong pa? Naintindihan ba? Yes, sir. Thank you, sir. Okay, sige. Night. Bye-bye. Thank you po.